Hello Aquarius, Sun, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong reading for the bear months. September, October, November, and December. General reading po ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. At kung bago po kayo dito, welcome na welcome po kayo sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong pagbisita. At of course, maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. I truly appreciate it. At God bless you all, Aquarius. So, tingnan natin ano mga mensahe ninyo for September muna. We have 18 anxiety. Ayan. So, September, Aquarius, meron kayong ipinag-aalala. But you know what? Ang nakikita ko dito, maaring hindi pa ito totoong problema. Maaring hindi pa ito nangyayari na problema. Parang ina-anticipate mo lang kung ano ang maaring mangyari. No? Maaring overthinking and overanalyzing itong nangyayari dito. Kasi, kung makikita ninyo yung window, 'di ba? Merong bagyo, merong kidlat, merong storm na nangyayari outside of the window, pero ang layo, 'di ba? Malayo pa kasi tignan mo yung liwanag nga ng lightning dito, hindi masyadong malinaw, no? Kaya ibig sabihin, malayo pa yung storm diyan. So, most likely hindi pa to nangyayari, hindi pa ito totoong problema talaga, pero maaring nag-overthink na kayo at pinoproblema nyo na, no? Tinitignan na ninyo kung ano ang mga posibleng maging problema dyan, kaya kayo nagkakaroon na ng anxiety, no? So, yun, wag muna, no, Aquarius, magdasal na lang kayo, kasi kung malayo pa ang sitwasyon na yan, kung hindi pa yan nangyayari sa buhay ninyo, may pagkakataon pa kayo na baguhin, no, ang inyong sitwasyon. May pagkakataon pa kayo na kontrahin ang problemang yan para hindi dumating, para hindi mangyari. Okay? So, pag-isipan ninyo kung ano ang magagawa ninyo, kung ano ang pwede ninyong gawin para makontra pa ninyo, para maiwasan ang pagdating ng problemang yan, 'di ba? Kasi malayo pa siya, hindi pa siya maaring mag-change ng direction pa, kumbaga ang bagyo sa buhay ninyo, 'di ba? So what else for Aquarius? We have number 5, emotional loss. Ayan. So may talaga ha, ang iba sa inyo maaring umiiyak ang iba sa inyo na problema, siguro dahil din may nawala sa inyo, no? May nawala sa inyo, maaring tao, maaring meron kayong mahal sa buhay na nag-passed on the other side lately, maaring ganon, kaya meron pa kayong loss na nararamdaman, nalulungkot pa kayo, umiiyak pa kayo, nararamdaman pa ninyo yung sakit, grieving pa ang iba sa inyo, Aquarius. But of course, it's not going to resonate with everyone, okay? So, just take as it resonates. So, yun ang napipick up ko dito for some of you. Maaring nagkaroon kayo ng loved one dito na nag-passed on the other side lately, no? Kaya siguro kayo naiiyak pa. Kaya kayo nag-grieve pa. We also have new beginning. Ayan. So, totoo. When there is something that ends, there is a new beginning. No? So, meron ditong nag-end, may natapos dyan, at nahaharap kayo sa isang pagbabago. No? Pag may pintong nagsasara, there is another one that is opening up. And ito yon, no? Maaring merong nawala sa buhay ninyo, na tao, and someone new is coming in. Diba? Hindi exactly na parehas ng kung ano ang nawala, or kung sino ang nawala, pero there is something new, someone new na papasok sa buhay ninyo. Maaring maaring nawalan ng mahal sa buhay kayo dito, and there is new blessings coming in sa buhay ninyo, 'di ba? Na yun yung parang maghahatid din sa iyo ng saya, maghahatid din sa iyo ng excitement sa ngayon, at para matulungan ka na bumangon, no? Sa buhay. So, what else? We have 5 of Wands. Ayan. So, parang
parang may gulo pa rin sa dibdib ninyo dito. Maaari ngayon, may indecisiveness ang napipick up ko dito for some of you, no? Na lilito kayo kung ano yung uunahin ninyo, siguro kung ano yung gagawin ninyo. Maaring these are opportunities na kakabit ng new beginning energy na to, na siguro merong gusto ang puso ninyo na hindi nag-agree ang isip ninyo. So, maaring ganon. Kaya, in cases like that, Aquarius, makakatulong sa inyo dyan is yung inyong intuition, no? Tune into your intuition so that makuha ninyo yung gabay sa inyo kung alin yung pipiliin ninyo, kung ano yung gagawin ninyo, no? What is the best thing for you to do right now, no? Para hindi na kayo nahihirapan mag-isip. October. Wow, Aquarius. October. This is a new beginning in your finances. Beautiful energy. Ito yung premyo ninyo or ito yung regalong hatid sa inyo ng divine. There is new opportunities talaga dito na papasok sa inyo, diba? Sa September. And maaring ito yun. Maaring that is finances. Maaring around October, mas madami pang financial opportunities, financial blessings ang parating sa inyo dito. This could be anything. This could be windfall of money. Maaring merong mana kayo na matatanggap dito, no? Maaring galing dyan sa nag-passed on na loved one ninyo, yung mana, malaking kaperahan, malaking face value ng property, maaari matanggap ninyo dyan. Maari din na panalo ito, no? Maaring this is a win. Maari din na this is a windfall, may biglang dadating na lang na pera sa inyo, maaring bonus yan, maaring komisyon na hindi ninyo inaasahan, maaring regalo na hindi ninyo inaasahan. This could also be job opportunity, lucrative job offer, mga ganon, ano? Blessing, no? In short, blessing yan, pangkaperahan. What else? We have love begins. Beautiful. So, talaga naman, no? Panay new beginning energies ang dating ng mga cards sa inyo. So, ito naman, maaring sa relationship, no? Merong magbubukas na merong magsisimulang bagong relationship dito for some of you. This could be an love and romantic relationship, no? Maaring ang iba sa inyo magkakaroon na ngayon ng bagong person. Maari din ang iba sa inyo magpapakasal, no? Maaring ganun din. And also, this is divine blessing, no? Parang bumubuhos sa inyo ang blessing, Aquarius, around October, diba? Maraming maraming blessings ang padating, maraming biyaya. Alam mo kung ano yung kailangan ninyo, kung ano yung need ninyo sa ngayon, that is what is coming to you, no? That is what's coming towards you. Kung ano yung kailangan ninyo, that is the blessing that is going to be sent to you by the divine, and it's not gonna come na para lang sa inyo. It's gonna come in abundance, no? Mas marami kaysa sa pangangailangan ninyo ang dadating para din na makapag-share pa kayo sa iba, no? Na kung ano man ang blessing na ipapadala sa inyo. Marami yan. Iba't ibang parte ng buhay ninyo ang maaring mabiyayaan sa ngayon. Aquarius, other than love life, no? For some of you, maari din yan sa trabaho, negosyo, source of income, no? Bahay, love, friends, it could be anything. Depende sa inyong sitwasyon. Okay? So, what else? We have power. Ayan. So, this is really beautiful. Napakamalaking tagumpay din ito para sa iba sa inyo, Aquarius. Kasi, ang napipick up ko dito, this is your personal power, no? You are very powerful na ngayon. At maaring before, no, you allowed other people to run your life. Maaring you allowed other people na sila yung magdikta ng buhay mo, kung ano ang para sa iyo, kung ano ang dapat sa iyo, ano ang dapat mong gawin. Parang sinasabi ng ibang tao yan sa iyo. Pero ngayon, parang magigising ka sa katotohanan na bakit ko nga ba hinahayaan na gano'n ang mangyari sa buhay ko? Buhay ko to. Diba? Kaya ngayon parang you are going to reclaim your personal power.
No? Babawiin mo na ang karapatan mo, babawiin mo na yung kapangyarihan mo over yourself, and you are going to choose life now in your own terms. Ikaw na ang parang magiging direktor ng sarili mong pelikula, ika nga, Aquarius. So that is tagumpay. That is really a huge tagumpay ninyo, no? Na maglalakas ng loob na kayo na bawiin na ang inyong kapangyarihan. Lovers energy, ayan. So there is an important decision coming in, and maybe ito, yung yung pagbabawi na ninyo ng inyong karapatan at kapangyarihan over yourself. That is the most important decision din na gagawin ng iba sa inyo, Aquarius, no? Maaari din na this is a decision na will affect your life for the long term, kasi maaaring may mga decision kang gagawin dito pagdating sa inyong relationships, no? Meron tayong love begins dyan, diba? Maaaring yung pagpasok ninyo sa bagong level ng inyong relationship, pag-aasawa, pag-engage, yung mga ganon. Maaaring isa yan sa mga malaking desisyon na gagawin ng iba sa inyo. Or yung pagpasok ninyo sa new love connection. Maaaring isa yan din sa pinakamalaking desisyon ninyong gagawin, no? Kasi maaaring meron ditong mga kasalang magaganap, maaaring merong pag-i-engage, maaaring meron ditong papasok sa bagong love connection talaga. Kaya maaaring yan ay isa sa mga ikino-consider ninyong important decision to make. November, Aquarius, victory, beautiful, gumaganda na ang energies na dumadating sa buhay ninyo ngayon. From being anxious, from losing someone, no? Papunta na tayo sa tagumpay. So there are going to be victory, no? Na makakamit kayo around November. Maaring victory yan sa mga desisyon na gagawin ninyo. Maaring masaya kayo sa mga desisyon na ginawa ninyo in the last couple of months dito, or maaring victory yan pagdating sa trabaho, sa career, sa negosyo. It could be anything. But definitely, no? Tagumpay talaga yan. We have firm foundation. Ayan. So, focused kayo ngayon, no? Around November on laying a solid foundation on something. Maaring dahil magsisimula kayo dito in October ng bagong relationship, no? Or magsisimula kayo ng bagong galawan or magkakaroon kayo ng new beginning pagdating sa inyong finances. Maaring yun ang mga focus ninyo around November. Now, you're going to do anything and everything that you can, you know, in order for you to lay a solid foundation in your finances and in your love and romantic relationships. Maaring yun ang mga focal point ninyo around November, kasi gusto ninyo na talagang maging maayos ang lahat, no? Maging maayos ang lahat, hindi masayang ang effort, hindi masayang ang mga blessings ninyo, kaya aasikasuhin nyo talaga ng maayos yan, nang mailagay ninyo sa ayos ang lahat, no? We also have change. Ayan, so this is a beautiful change coming in, no? Talagang yung mga bagong simulain na yan, no? That is going to bring forth beautiful change sa buhay ninyo, at aayusin nyo talaga yan ng maayos. Sobrang dedicated kayo sa paggagawa ng mga practical steps that you can para mailagay ninyo talaga sa tamang kalagyan ng mga bagay-bagay. So that is really beautiful. What else? For November, we have the devil energy. Maaring ang makakatulong ninyo dito sa mga bagay na to, na inyong mga plano, inyong gagawin, Aquarius, is a Capricorn person, no? Maaring you are dealing with a Capricorn person dito. Maaring siya yung very supportive of you sa mga plano mo, kaya nandyan siya. Or maari din naman dito, Aquarius, na you are dealing with a Capricorn person, or you have a strong Capricorn placement sa iyong chart. Maaring ganun. December, we have master number 22, yin yang. So this is asking for balance, no? Kailangan mo na maging balance ang lahat. Kailangan balansehin mo ang lahat towards the end of the year. Yan ang panawagan sa iyo dito. Kasi maaring na busy ka, 'di ba? Focused on the blessings na dumadating sa inyo. And maaring marami pang bagay ang hindi mo na naaasikaso, maaring nanineglect mo na ang iba. Kaya, that is calling you for balance.
What else? We have temptation. Ayan, habang sinisikap mo na maging balanse ang lahat sa buhay ninyo, may mga temptation pa rin, ano? Na maaaring pumasok dyan, na maaaring ititempt ka pa rin yan na wag mong asikasuhin na yung ibang parte ng buhay mo at mag-focus ka lang sa iilang parte, diba? So, maaaring ganun yan. But, use your own judgment and discernment on this case, Aquarius, no? Ikaw lang ang tanging makakapag-desisyon yan. So, what else? We have passage. Ayan, there are new opportunities pa rin na patuloy na papasok sa buhay ninyo around December na talaga naman pag-iisipan ninyong mabuti. Diba? Pag-iisipan ninyong mabuti ang mga padating na mga bagong opportunity dito. You also have the full energy. Yan, new beginning energy. So, nagsimula tayo sa new beginning. Magtatapos din tayo sa new beginning energy pa rin. So, talagang maraming opportunities ang parating sa inyo towards the end of the year. Aquarius, sa kaperahan, trabaho, relationships. Diba? Talagang napakaganda ng inyong bear months, Aquarius. Napakadaming pagbabago, positive change sa sarili ninyo, sa kaperahan ninyo, sa love life ninyo. Napakarami. Kaya, dito din, full energy. This is another new beginning energy. Kaya, marami talaga kayong sisimulan. Marami kayong pagbabagong gagawin dito sa buhay ninyo towards the end of the year. Kaya, yung parang pinaghahanda kayo dito ng Divine Universe na kailangan mong balansehin ang sarili mo so that you will be ready, you will be physically, mentally, emotionally, and spiritually ready and fit dito sa mga pagbabagong itong gagawin mo, sa mga bagong endeavor na sisimulan ninyo, sa mga new beginning, no, na i-embrace niyo towards the end of the year, Aquarius. Okay? Para maging successful ka, para you are on top of your health and on top of your game. Okay? So, Aquarius, that's all I have for you for the bear months. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.